Ang ating pong topic ngayon mga kaibigan ay 3 Dutertes sa Senate. Tatlong Duterte mga kaibigan tatakbo sa Senado at basta for President 2028. Yan. So, yan mga kaibigan ang ating topic. So, uunahin muna natin mga kaibigan, bago ang lahat, punahin lang natin guys. Napapansin nyo ba? Palagay ko hindi lang ako ang nakapansin nito, kundi halos lahat. Napapansin nyo ba mga kaibigan? Ako pansin ko talaga sa aking mga social media, na simula nung nag-resign po itong si Sara Duterte, ay talaga namang synchronize, dumami ang mga trolls. Pansin nyo ba yan sa social media nyo? Mga kaibigan, pansin na pansin ko yan, lalong-lalo na sa TikTok. At dito rin sa Facebook, na talagang nung nagdeklara po si Sara Duterte na siya ay nag-resign, ay biglang dami ng mga trolls. Ano yun? So, ibig sabihin, nung nag-resign si Sara, andyan na kaagad yung pinlano na kaagad nila na kailangan, eto, atakihin na, Kung dati inaatake nila ang Marcos admin, ngayon mas inaatake. At hindi lang si PBBM at si FL Lisa ang inaatake ngayon, kundi inuulit na naman nila na inaatake na naman ulit nila si Speaker Martin Romualdez. Lalong-lalo na mga kaibigan na alam nyo ba, lumalakas po si Speaker Martin Romualdez. Lumalakas po siya sa mga provinces, nakikilala na po siya mga kaibigan at maging dito sa Kamaynilaan, sa NCR, siya po ay nakikilala na dahil nga po sa kanyang mga proyekto, sa mga pinupuntahan niya mga kaibigan, sa tulad ng pagpapadala sa kanya ni President Bongbong Marcos, siya po yung pinapadala madalas sa Bagong Pilipinas, Serbisyo Fair, at saka yung kanyang mga tulong din po sa kanilang party list, sa Tingog party list. So dito mga kaibigan, nakikita natin, hindi lang yan mga kaibigan, yung kanyang pagiging very efficient na Speaker of the House, na talaga namang yung mga kanilang mga assignment na tinatawag, yung kanilang mga dapat na ipasa ng mga bill ay naipapasa nila ahead of time. So dito mga guys, nakikita na po ng mga tao na etong si Speaker Martin Romualdez, bagamat siya po mga kaibigan ay binabatikos at binubuli nitong si Sara Duterte noon pa, pero mga kaibigan, makikita na siya ay nagtatrabaho lang. Bebang, mag 1 p.m. na po, good PM Admin Rich. Nanira na lang mga Duterte, sinong boboto ko, baste puro at oo nga puro mura, So tama ka dyan, Bebang. So eto nga, mula nung umalis sa DepEd si Sara Duterte ay talaga namang dumoble po ang trolls sa social media. Na talaga namang, eto nga nagtaka nga ako dito sa aking Facebook mga kaibigan. Kasi syempre marami ng trolls dito. Pero nung si Sara ay nagdeklara na nag-resign, mas dumami pa ang trolls. At talaga namang pinupuno nila ang aking mga comment section. Minsan nga mga guys sa isang post ko, sila na lang lahat yun Tapos, kapag mga ganyan kasi mga guys, alam nyo, karamihan kasi sa mga Marcos loyalists at Marcos supporters, kapag ganyan, tinatamad ng magkomento, Ako din, pinapabayaan ko na lang din sila, na mag-comment dyan. Hindi ko kasi ugali na mag-block ng mga trolls. Sabi ko nga, good or bad publicity, good or bad comments, engagement din yan, di ba?
Kaya sabi ko, welcome, no? Welcome sa aking mga social media ang mga trolls, no? At hindi naman tayo naaapektuhan sa mga trolls kasi kilala naman natin ang ating sinusuportahan na Pangulo. 'Di ba? So hindi tayo diyan na nababother sa mga trolls na 'yan. Kahit na sobrang dumami, nagdoble, triple. Mga guys, grabe ang dami nila ngayon. Talagang bumabaha ngayon ang pera ng China, mga kaibigan. Pinapakalat kasi nitong mga leading sheets. Takot na daw tayo mga kaibigan kasi sabi ni Harrieta, akala nyo wala na ang Duterte magic? Hayan, natataranta ang lahat sa anunsyo na 3 sa kanila ang tatakbong senador sa 2025. Hello, natataranta? Sino ba ang natataranta? Sabi ko nga mga kaibigan, wala naman tayong dapat ipagtaranta, di ba? Cool na cool pa nga tayo, mga kaibigan eh. At wala pong natataranta na 3 Duterte ang tatakbo sa 2025. Unang-una mga kaibigan, bakit ka naman matataranta sa mga Duterte na sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, napatunayan na natin eh. Naranasan na natin kung paano sila mag-govern, kung paano sila humawak ng gobyerno. Naranasan na natin yan. So, alam na natin kung paano sila humawak ng gobyerno. Unang-una mga kaibigan, eto lang itatanong ko. Paano matataranta ang mga tao kung ang 3 yan ay tatakbo? Samantalang kung titingnan natin ngayon, the boat is sinking. Palubog na ang barko ng mga Duterte. Kita niyo naman 'di ba, yung mga kanilang mga kaalyado ay nagsialisa na at wala na sa kanilang poder. Sino-sino na lang yung nandyan, yung mga loyal na lang talaga sa kanya. At daw, may in-expose pa si Bato de la Rosa na isa sa senador na PDP laban ay balak na pumunta sa partido ni PBBM. Diba? Mga kaibigan, wala na po ang Duterte magic na sinasabi niya. Bakit tayo matitreaten? Bakit tayo matataranta? Inasubukan na natin ang Duterte. 'Di ba? Nasubukan na natin ang kanilang klase ng pamumuno na hindi naman maganda. Tanong ko, sa panahon ba ng Duterte, napamura ba ang bigas? Unang-una, bigas Kasi 'di ba, madalas sinasabi nila bigas. O tanong natin 'to. Sa panahon ba ng Duterte, napamura ba nila ang bigas? O, hindi naman, di ba? Hindi nila napamura ang bigas. To the point na sa panahon ni Duterte, kulang na nga ang supply ng bigas, mahal pa. At dyan din sa panahon ni Duterte, nagkaroon ng peke na bigas na itinitinda sa Davao City. Bigas na styrofoam. So, walang mangyari, sila naman baka kulang pa mga ninakaw ng mga Duterte. Correct po, no? So, ayan mga kaibigan, no? Tanong natin unang-una. Napamura ba ng mga Duterte or ni Digong ang bigas? Hindi. Tapos, eto sila ngayon mga kaibigan. Change daw. Change is coming. Ibalik daw ang Duterte para sa tunay na pagbabago. Hello? 6 na taon kayo. 6 na taon kayong nanungkulan. May nagbago ba? Wala naman, di ba? Walang nagbago. Ang sabi ko nga, ano lang naman ang nagbago? Tingnan natin kung ano yung nagbago Yung pinagyayabang ng mga Duterte, no, na
ay ibalik ang Duterte. Hello, anong nagawa ng Duterte? Okay. Meron nga namang pagbabago sa panahon ng Duterte. Ano yun? Tingnan natin kung ano yung pagbabago na yun. Okay, tingnan natin. Sa panahon ng Duterte, ang laki ng pagbabago eh. Kasi mga kaibigan, pag alis ni Duterte, nag-iwan siya ng 12.79 utang kay PBBM. Iniwanan po niya si PBBM ng napakalaking utang na 12.79 trillion. Sabi ko nga, magkano lang ang utang from President Marcos to Pinoy, magkano lang ang utang? 5.6 or 5.7 trillion? Ganyan lang ang utang. Pero si Duterte, pag alis niya, ay 12.79 trillion. At, yan na, kung titingnan natin, lumobo sa 2.4% ang iniwang utang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Hunyo na umabot sa 12.79 trillion na mamanahin naman ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. So pag-upo po ng ating Pangulo, PBBM, wala pong laman ang kaba ng bayan kasi sinimot po. At ang iniwan, lumulobo na utang ng Pilipinas. Saan napunta yan? Diyan ba galing yung 51 billion ng kanyang anak na si Pulong na hanggang ngayon ay wala namang malinaw na nakikita kung saan ba nilagay ang 51 billion ni Pulong. Di ba mga kaibigan? Tapos nung sila nasa Davao, mayor pa sa Davao si Duterte, mayor sa Davao si Sara Duterte, sila po ang merong pinakamalaking confidential funds. Nabubuhay sa confidential funds. Yan ba yung mga ganyang klaseng politiko ba? Mawiwili ba ang mga tao? Magugustuhan ba ng majority ng mga Filipino na mag-stay sila in power? Na kung ganyan nakikita ng mga Filipino na mas marami pa silang mga confidential funds kaysa doon sa kanilang naitulong. So mga kaibigan, sa totoo lang, wala naman pong magandang nagawa ang Duterte administration pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas.